Paano ba magmukhang payat? Hello guys! Okay, bago yung aking look ngayon kasi nitong mga nakaraang videos, I know, parating yun at yun pa rin yung ginagawa kong look. So, para maiba naman, nag-cut crease ako. Today's video, malamang alam niyo na kasi nakalagay na sa title, it's all about contouring. Bakit ako nagko-contour and ano ba ang importansya ng pagko-contour, guys. Nasabi ko na to sa mga videos ko dati na gustong-gusto ko nagko-contour kasi talagang malaking tulong siya sa photos and sa videos. Syempre, pag nag-vlog ako, araw-araw, 'di ba? Pag naka-makeup ako, imposibleng hindi ako mag-contour. Kailangan nagko-contour din ako kasi natatawa ako. May nagsasayaw kasi sa harap ko. Pag nagme-makeup ako, hindi pwedeng hindi ako mag-contour kasi parang nakasanayan ko na siya. And talagang nakikita ko kasi yung difference ng pag naka-contour ako against sa hindi ako naka-contour. Especially sa photo, pag hindi ako nag-contour, parang pero kapag nag-contour ako, medyo nagsislim down tayo ng konti. Hindi lang sa face, actually, ang pag-contour. Kasi, ayan, nag-contour din ako dito sa collarbone, and then sa boobs. And actually, pwede rin kayo mag-contour sa abs. Pero, syempre, hindi ko gagawin yun, guys. Dahil ang makikita nyo lang dito ay yung tahi ko. Maraming gamit ang pag-contour. So, sa pictorial, lagi yan, kailangan yung pag-contour. Kasi para magkaroon ng dimension, and ma-define yung features, may angat yung dapat iangat, ilubog yung dapat ilubog. Ang video ngayon is in collaboration with Maybelline. 3 products yung ginamit ko. Maybelline V-Face Duo Powder, Maybelline V-Face Blush Contour, syempre yung Maybelline V-Face Duo Stick. Yung pagko-contour na ginawa ko dito sa video na to, ito yung pang pictorial, guys, ha. Hindi ito yung pang everyday ko na contouring kasi medyo nag-ano ko dito. Ibang level ng contouring tong ginawa ko kasi gusto ko rin mapakita dito sa video na to yung difference talaga ng meron at walang contour. Madali lang mag-contour, guys. Akala nyo mahirap, pero madali lang siya. Susundan nyo lang actually kung saan nagkakaroon ng shadow yung face nyo. For example, ayan, nakatingin ako straight face. Saan nyo nakikita yung shadow? Ayan, for example, dito sa ilalim ng aking baba, dito sa ilalim ng cheeks. So, yan yung mga kino-contour para magmukha lalong payat. Yung ganong level. Ganon. Of course, alam niyo na kung saan available ang Maybelline. Merong Maybelline counters sa mga department stores. And kung hindi kayo accessible sa mall, meron sa Lazada. So, check it out. Lalagay ko yung link sa description box. Kung nagustuhan niyo tong eye look ko ngayon, let me know. Comment kayo sa baba. Gagawan ko ng video to. Kasi hindi ko siya na-film. Sorry guys ha, kasi trial lang to. First time eh. Okay, so simulan na natin to. Huwag na nating patagalin. Sana nagustuhan nyo tong video na to. And don't forget to leave a thumbs up kung oo. And comment kayo sa baba kung meron kayong request or kung ano man. Violent reaction or whatever. See you again on my next video. Maraming salamat, guys. Bye! Okay, nakapag-foundation na ako, guys, and then concealer. Hindi pa ako nag-setting powder. So, we will be applying itong Maybelline V-Face Duo Stick. And ang shade ko dito is dark. Ito kasi yung pinaka-sakto sa aking skin tone right now. Dark yung pinaka-dark doon sa lahat ng shades. So, ilalagay ko siya strategically sa mga areas ng face ko na parang natatamaan or nagkakaroon ng shadow. So, kung mapapansin nyo, ginawa ko sa cheeks, parang may mga lines, ganyan. Kasi, mas, para sa akin, mas madaling i-blend siya pa kalat. Kasi parang hindi siya magmukhang linya lang, alam nyo yun. And, ayan, maglalagay rin ako sa nose area. Sa nose, kailangan nakakabit siya sa may bandang kilay, guys, ha. Naglagay din ako sa ilalim ng lips para magmukhang bilugan yung aking chin. And then, dito sa may bandang baba, pa-triangle. Kasi, para mabawasan yung double chin. And kung mapapansin nyo, kapag naka-straight face akong ganyan, di ba parang may triangle dito sa ilalim ng baba. So, i-accentuate natin yon. Kung meron na kayong Adam's apple, wag na kayong maglagay doon sa may lines, dito dalawa, dito sa ilalim ng baba. Kasi ginawa ko yan para magmukhang payat. Para mukhang longer yung aking neck. And then, along the jawline, so ayan, ang finished product. And then, dun sa kabilang dulo ng stick, meron dyan ng highlighter. Ilalagay ko lang dun sa mga high areas ng aking, or high points ng aking face. And then, ang gagamitin kong pang-blend is just a blender. Don't forget, kailangan yung highlight muna ang ibe-blend nyo before the contour para hindi mag-mix kasi isang blender lang yung ginamit ko eh. So, ayan. And then, I will blend the... And mas preferred ko pala na blender yung gamitin kesa brush kasi pag blender, mas madaling ikalat and hindi na disturb yung foundation na nasa ilalim. Kasi pag brush, parang feeling ko na i-istorbo eh, na ano siya eh.
parang nabubura yung foundation, parang ganun. So, ayan, blend lang. Kailangan ma-blend siya ng mabuti para hindi halata na contour talaga yung face mo. So, yun lang ang sikreto doon. For the nose, hindi ako gumamit ng blender. Ginamit ko brush kasi mas precise yung brush para sa akin. And then, i-blend ko rin yung nasa ilalim ng aking lips. Maganda yun guys para medyo umangat yung chin. Mas nagmumukhang payat pag ganun. Using the V-Face Duo Powder from Maybelline. Ang shade ko dito is medium dark. So, parang isa-set ko rin siya. So, parang yung contour na ginamit ko kanina, foundation, and then ito yung pang-set ko. Since I have oily skin, kailangan i-set natin siya with powder para hindi siya matanggal kagad. And, ay nako guys, tatagal to ng buong araw itong contour na to. So, lahat ng binlend natin kanina, nilagyan natin ng contour, yan yung isa-set ko with powder. If you have oily skin, mag-set din kayo ng powder. So, yan, I'm setting right now with any translucent powder. For the blush, I'm using itong Maybelline V-Face Blush Contour. And ang shade nito is red. So, dun lang sa may bandang gilid. Usually, naglalagay ako sa apples, diba? Pero ito, sa gilid lang ng aking face. And then, ayan, dito na tayo. Para umangat yung ating collarbone. Kasi syempre, pag nakalabas yung collarbone, ayun yung illusion na parang, uy, pumayat siya. Pero joke lang yon. Contour lang yan. So, yun, yung stick muna yung ginamit ko. Kakapain nyo lang yung buto kung nasan yung, yung ilalim. At saka, makikita nyo naman, masusundan nyo to, or gusto nyo kapain yung ganyan. And then, blend out, and then, using the brush, gamitin nyo yung powder para maset din siya, para mas tumagal siya. And then, yung highlight, importante para umangat lalo yung bone na nakausli. So, yan yung aking sekreto para nakaangat kunwari yung aking collarbone. Kunwari payat sa photo and sa video. Ayan. Okay, first time ko tong gagawin. Contour sa boobs. And actually, nagustuhan ko siya. Hindi ko ina-expect na magiging maganda yung itsura niya. So, ayan, magagawa lang ako ng parang pa-V. Para kunwari mukhang perky, mukhang healthy yung aking boobs. So, ayan na ang sekreto. Tingnan nyo, diba? Mas mukhang masaya siya. Yan lang guys. Sana na-enjoy nyo tong video na to. Thank you for watching. Nakakainis, nagbabalat yung ilong ko. Shucks, baka makalimutan ko. Hindi pala ako nag-shave. Taas ako ng taas ng kilikili